Kapag may kumatok na 3 beses sa pinto nyo ng hating gabi, wag na wag mong bubuksan kung ayaw mo mangyaring masama sa'yo. Hi guys, this is me again, Edvis, and welcome back to my channel. And kung mahilig ka sa mga kwentong horror, mystery, and urban legend na i-deliver in a story format, sa tamang channel ka. Kaya huwag mo kalimutan mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago nating episodes. Kaya kung mahilig ka sa mga kwentong nakakatakot, tara, sabay-sabay tayong matakot. Sabi nila, kapag may kumatok daw na 3 beses sa pinto nyo ng hating gabi, wag na wag mo itong bubuksan. Dahil pag binuksan mo ito, may mangyayaring masama sa'yo. O kung hindi, didikit ang kamalasan sa'yo. Hindi lang yun, no? Sabi nila, yung mga kumakatok na ito, may mga masasamang elemento, no? Tulad ng mga engkanto, ano pa bang mga elemento na meron dyan na nag-aabang na buksan mo yung pinto kapag kumatok sila. Sabi nila, pag hindi mo binuksan ito ay pupunta ito sa ibang bahay at kakatok. Isa rin sa mga paniniwala nila na minsan daw mas malala pa yung pagkatok dahil kumakatok rin ito ng 3 beses sa bintana. Huwag na huwag mo daw bubuksan yun dahil ibig sabihin nun ay kamatayan. Base sa mga kwento ng matatanda, ang dapat mo daw gawin kapag narinig mo yung katok na yun, bago pa daw dumating yung 6 na araw, ay dapat daw maghain ka ng kanin na may tubig at lalagyan mo ito ng asin at ilalagay mo ito sa labas ng pinto nyo bago pa sumapit yung hating gabi. Offer mo sa kanila na para hindi na nila gambalain yung bahay nyo. Base sa mga ganong pamahiin, maraming kwentong kababalaghan ang narinig ko. And to think no, they even made a movie out of it. So, sobrang creepy na ma-experience sila. So, may isang lalaki na nag-share ng storya niya. Nung bata pa daw siya, bago pumanaw yung kanyang tatay, may na-experience silang ganong bagay. Late na daw yun, mga hating gabi na. Kukwentuhan sila ng tatay niya at nagre-ready yung papa niya para pumunta ng trabaho. Security guard yata yung tatay niya noong time na yun. So, habang kukwentuhan sila bago umalis yung kanyang ama, nakarinig siya ng 3 katok. Binuksan niya agad ito, ngunit wala naman siyang nakita kahit sino doon. Napatanong pa nga siya, so asan na yung kumakatok? Bakit wala dito? Napaisip na siya, baka guni-guni niya lang, ngunit narinig rin ito ng anak niya, kaya alam niya na may kumatok talaga. Pero noong mga panahon yun, medyo nag-iba na yung pakiramdam ng kanyang tatay at sinarado ng pinto. Bago pa nga makaalis yung kanyang tatay papunta sa trabaho, may nakita daw itong nilalang sa bintana na sumisilip at sinabihan siya na may sumisilip ito na tatanungin kung sino iyon. Ngunit wala siyang nakikita. Tumatay yung balahibo ko. Ngunit wala siyang makita. Sabi ng tatay, may taong sumisilip sa bintana. Ngunit nung naging clear sa vision niya na kung ano yung nakikita niya, nagulat yung tatay na nakita siya ng lalaking maitim na sobrang haba daw ng mga kuko at daliri. Alam niya hindi tao yung nakita niya kundi isang nilalang o engkanto. Mga panahong yun, bago pa ba daw makasalita ulit yung kanyang tatay, iatake nito sa puso at hindi na ito umabot sa ospital. Nalungkot yung batang to sa mga pangyayaring yun at naging parang bahid to or image to sa relasyon niya sa kanyang nanay na parang pinagbibintangan siya na siya daw yung malas sa pamilya. Nagdadala siya ng malas.
Hindi magtagal, pagkatapos ng insidente niya sa tatay niya, no, medyo malayo na yung loob niya sa nanay niya, and malayo na rin yung loob ng nanay niya sa kanya, at lagi siyang pinagbibintangan sa lahat ng malas na meron sa buhay nila. Pero sabi nga niya, no, kung di lang binuksan ng tatay niya yung pinto mga panahon yun, sana nga ngayon buhay pa din yung papa niya. So, di nagtagal, years after ng pagkapano ng kanyang tatay, nagkaroon sila ng outing ng pamilya. Ngunit, bago pa sila pumunta sa outing na yun, na naginip ng batang to. Mga time na to is teenager na siya. Na naginip siya sa panaginip niya habang nagsiswimming sila sa dagat. Wala ang mga ulo ng lahat ng pinsan niya. Dahil dito natakot siya at nakarinig siya ng 3 katok sa bintana. 3 katok sa pinto. Hindi niya ito binuksan dahil naalala niya yung pangyayari sa kanyang tatay. Hating gabi na rin ng mga panahon yun. Kaya hindi niya ito binuksan dahil wala siya narinig nagsasalita. Alam niya na yung panaginip niya at yung pagkatok na narinig niya ay masamang pahiwatig. Sa susunod na araw, papunta sila sa outing ng pamilya nila. At tinanggi niya, no, sabi na sa pamilya niya, sa nanay niya, sa tita niya na huwag na silang tumuloy, i-postpone nila at sa ibang araw na silang pumunta. Sabi ng tita niya at ng nanay niya, andyan ka na naman, bakit mo ba sinasabi mga bagay na yan? Parang sinabi ba nila noong panahon na yun na parang mahina daw yung pananampalataya niya, kaya ano-ano na naiisip. So yung sabi niya na napanaginipan niya, mapinsan niya na walang ulo. Sabi niya masamang pamahiin yun or masamang pahiwatig yun na may masamang mangyayari ngayong araw. Ngunit hindi sila kinig, no? Sabi nila na kung ayaw niya sumama, huwag na siyang sumama. So stay siya sa bahay. Ngunit nung araw na yun, yung mga pinsan niya umuwi sa kanila nang wala ng buhay. Nalunod sila sa dagat. Yan. Pinagbintangan pa siya ng nanay niya at ng tita niya. Sobrang lungkot ng buhay niya. And kahit wala siyang kasalanan, kahit nag-warn na siya, hindi pa siya pinakinggan. Sobrang nakakalungkot yung pangyayaring yun sa kanya. And mas lalo pang lumayo yung loob ng pamilya niya sa kanya. Na parang sabi sa kanya na siya talagang mahal sa pamilya. Na gusto lang naman niyang tumulong. Di nagtagal, nagkaroon ng trabaho itong batang to. Malaki na siya. At nag-aaral pa rin siya noon. Tinatapos niya yung kanyang pangarap na kurso, pero nagtatrabaho siya at the same time. Hindi na siya nakatira sa puder ng kanyang nanay at nagre-renta na siya sa isang boarding house. Doon nakakilala siya ng isang babae na magugustuhan niya. At naging malapit sila, no? At di nagtagal nagka-developan sila. Naging girlfriend niya na dapat. Ngunit dahil ayaw niya maging hadlang to sa pag-aaral niya at mag-focus pa rin daw siya sa kanyang pag-aaral and sa kanyang pagtatrabaho, ay hindi siya naglagay ng label daw sa kanilang relasyon. So dahil dito hindi niya na-expect na makaka-apekto rin to sa kanya. Nagselo siya nung may dumating pang ibang lalaki sa buhay ng babaeng to. Dahil wala silang label ay medyo nagsiselo siya nung may mga lalaking lumalapit talaga sa kanyang babaeng nagugustuhan. Ngayon, may isang lalaki na medyo naging sobrang malapit sa babaeng yun na naging cause nung lumayo yung loob na sa isa't isa dahil sa selos niya, nasaktan niya yung babae na hindi siya sadya at ayaw na siya makausap. Noong panahon yun ay naging magkasintahan na yung lalaking ayaw niya tsaka yung babaeng gusto niya. Isang gabi habang natutulog siya, nagkaroon siya ng isang masamang panaginip ulit. Sa panaginip niya, nakita siyang kamay na may suot na singsing na tulad ng singsing na suot niya. Nakita niya yung babaeng gusto niya na sinasakal at kitang-kita niya yung singsing na gamit. Inakala niya na sa panaginip na yun siya yung sumasakal sa babaeng gusto niya. And sobrang takot siya sa nagising siya. Tinapon niya yung singsing niya.
Pero mga panahon yun, may 3 katok sa pinto ng boarding house niya. Hindi niya inisip na baka hindi tao yung kumakatok dahil nag-aalala siya sa babaeng gusto niya. Akala niya yun yung kumakatok, and hindi niya na to pinansin at ibuksan niya agad yung pinto. Ngunit nagulat siya nung walang taong pagkabukas niya sa pinto. Doon nanlamig yung pakiramdam niya na alam niya na may masamang mangyayari. Di nagtagal, iniwasan na talaga siya ng babaeng gusto niya at sumama na ito sa lalaking pinakaayaw niya. Napansin niya na medyo nagtagal-tagal rin na hindi na pumapasok sa trabaho yung dalawang yan. At inisip niya na iniiwasan lang siya dahil sa mga nangyari sa kanila sa past. Pero di nagtagal, may balitang tumating sa kanya na sira sa kanyang kaligayahan. May lalaking katrabaho niya nang balita sa kanya na yung lalaking naging kasintahan ng babaeng gusto niya ay nagtitinda ng illegal na gamot. At hinuli ito ng mga pulis. Nung nag-raid daw sila sa bahay ng lalaking yun, nakita nila yung babaeng gusto niya nakahiga sa kama at wala ng buhay. Di siya makapaniwala sa nangyari, no? Or sa balitang yun, pero napanaginipan niya yun. At hindi man lang niya nagawa ng paraan or matulungan yung babaeng yun. Kahit parang hindi siya nagkaroon ng pagkakataon dahil iniwasan siya. So yun yung mga pangyayari sa kanya na nakakonect sa pamahiin ng pagkatok ng 3 beses. Pero sa movie na pinanood ko, mas nakakatakot yun, and doon parang may mga itim na engkantong susundo sa'yo pagkatapos mong buksan yung pinto pag kumatok sila. So kaya nauso daw yung tao po dahil doon sa pamahiin yun. Pag walang sumagot pagkatapos ng 3 katok, wag mo nang buksan. So yun yung ating kwento sa episode na to, and hopefully nag-enjoy kayo, no? Kung may nagustuhan kayong part sa kwentong to, drop a comment, and kung may similar kayo na experience na ganito, share your story. So before natin i-end yung video, gusto ko sanang paabutin ng 500 likes tong video na to para marami ang makapanood nito. And also, para sa mga bago nating viewers, huwag nyo kalimutan i-like ito, drop a comment, and subscribe. Nandito lang tayo, and spoiler, no, this coming year, may gagawin tayong mga nakaka-excite na bagay na for sure maging interesado kayo. Hopefully magustuhan nyo to. So hanggang dito na lang tayo hanggang sa susunod.